Here is our chapter 2, soil classification. So, dito yung mga sample problems natin. So, here, the result of the Shiv analysis is shown below. Ayan, what percentage of the soil what percentage of the soil is retained in number 200 Shiv? What is the effective grain in size of the soil in mm and determine the uniformity coefficient. So, dito, ito yung mga result ng mga yung Shiv analysis natin. So, ngayon, pinapakuha yung percentage ng soil na nag-retain dun sa number 200 Shiv, ano yung effective grain size, at yung uniformity coefficient. Ayan. So, una, kunin muna natin yung itong cumulative mass retained and percent finer natin. Ayan. So, ayan. So, kunin muna natin yung total ng ito, total ng mass retain natin. So, this is ito. So, pag sinabing mass retain, itong, ayan, yung retain, yan yung naiwan. Ayan, naiwan. So, ito yung Shiv analysis natin. So, ganito siya. Ganito. So, ito yung mga Shiv natin. So, from ito, malalaking butas, yan, Shiv number 4, hanggang sa maliliit, hanggang sa mga pino. And then, ito yung mga sample natin. Yan, hanggang sa mag-gravel natin, hanggang sa papaliit, hanggang sa papino. And then, ganyan yung setup ng Shiv natin. So, ilalagay yung soil dyan, tapos, after mailagay yung soil dyan, and then ito, ang gagawin is, meron dito yung vibrating machine. So, isi-shake yan, shake, hanggang sa, ayan, hanggang sa mapunta dito sa may pan natin yung mga iba. And then, of course, dito yung mga butas na yan, may mga maiiwan dyan. Yun yung mga mass retain natin. And then, yung mga lumagpas dyan sa mga Shiv natin, yun yung mga nag-pass through. Ganyan. So, ganyan ginagawa yung Shiv analysis test natin. Ayan. So, balik tayo dito. So, dito sa mass retain in grams, so compute natin itong total na to. So, it is 25 plus 80 plus 110 plus 160 plus 180 plus 220 plus 380 plus 590 plus 110 plus 85. Ayan. So, this is 1,940 grams. Ngayon, yung cumulative mass retain, so ganito siya. So, 25, tapos i-add nyo, parang, una ito, ititimbang mo tong Shiv number 4, ito yung cumulative mass retain niya, 25, and then, yung next natin is, ito, isasama mo to, yung 4 tapos 8. So, 25, tapos nun, plus 80, so this is 105. And then, ganun ulit, yung 4, 8, 10, ito naman yung titimbang mo. So, 105 plus 110. So, that is 215. And so on. So, yun yung gagawin natin. So, 215, ito plus 160. So, this is 375. Tapos ito, plus 180. 555 plus ito, 220. This is 775 plus ito, 380. This is 1,155. Ito plus 590. 1,745. Tapos ito plus 110. 1,855. And then plus 85. Ayan. 1,940. Ayan, so dapat kailangan equal siya dito sa last, yung sa pan, kailangan equal dito sa total natin. Ayun. Ngayon, kunin naman natin yung percent finer, or ito yung nag-pass through. Ito yung tumagos doon sa mga Shiv natin. So, yung percent finer, para makuha yan, kunin natin yung total. So, yung total dito, ito, yung total ng mass retain natin, minus natin itong cumulative mass retain. So, this is the SMR na lang. Ayan. Divided by yung total ng mass retain natin times 100%. So, parang ganito siya. So, yan. This is 1,000. This is 1,940 minus ito. For example, ito 25. Yan. Divided by 940 times 100%. Yan. So, una, igawin nyo na lang pala is, mag-set tayo ng variable. So, minus, na lang, alpha A. Ganyan.
So, since yung ito, 940, constant naman. So, hindi naman niya nagbabago. So, ito lang yung cumulative mass retain natin nagbabago. So, yan. Magawa tayo ng equation, 940 minus alpha A divided by 940 times 100%. Tapos, solve. Ayan. So, yung magtatanong yung A, so 25. So, that is 98.71. So, ito naka-percent na to. So, 98.71. Tapos, solve nyo ulit. Ito, isalpak natin 105. So, this is 94.59. Next, solve ito, 215. So, this is 88.92. Solve natin, ito, 375. So, this is 80.67. Tapos ito, solve, 555. So, this is 71.39. Solve, ito, next. Ito, 775. So, this is 60.05. Tapos, next. Ito, 1,155. So, this is 40.46. Ayan. Tapos, next, solve. Ito, 71745 or 1,745. So, this is 10.05%. Tapos, ito, solve, 1855. So, this is 4.38%. And then, ito yung last, which is 940. So, 0 na yan. Ayan. So, wala nang nag-pass through dyan. So, ngayon, kunin natin yung letter A natin. Ayan. So, letter A, ano daw yung percent ng nag-retain in number 200 sheave natin. Ayan. So, again, ito yung pang 200 sheave natin. Tapos, ito yung percent finer natin. So, that is 4.38%. So, yan yung tumagos doon sa number 200 sheave. Yan yung nag-pass through kay number 200 sheave. Again, di ba, yung sample natin is from 100%. Di ba, from 100%, yan yung sample natin. And then, i-minus natin itong tumagos na 4.38% kay number 200 sheave. So, yun yung makukuha natin dito, yun yung nag-retain kay number 200 sheave. So 100 minus 4.38. So, that is 95.62%. So, yan na ngayon yung naiwan or yan yung naiwan kay number 200 sheave na soil. So, yan yung percent ng nag-retain kay number 200 sheave. And then, for letter B, sa letter B naman, tinatanong dito yung effective grain size or the effective size. So, yung effective size, ito yung D sub 10. So, yung D sub 10, ito yung 10%, pang 10% dito sa may percent finer. So, hanapin lang natin yung pang 10% and ito, di ba ito yung pang 10% finer natin. So, and then hanapin natin yung diameter. So, ito ngayon yung D sub 10 natin or this is the effective size. So, D sub 10 is equal to 0.149 mm. So, ngayon, yan na yung sagot natin. Ayan, so, hanapin natin yung pang 10% kapag D sub 10. Yan yung effective size or effective grain size natin. So, letter C, yung letter C naman is pinapahanap yung uniformity coefficient. So, ito naman yung C sub U. So, ito naman C sub U, ito yung D sub 60 divided by ito, C sub U is equal to D sub 10 ay D sub 60 divided by D sub 10. So, ito, yung pang 60, ito, hanapin nyo lang dito yung 60%. Again, yan, ito yung pang 60. So, dito, ito yung pang 60%. Tapos, hanapin natin sa diameter. So, yun yung, natin. So, that is 0.25. 0.25. Tapos, yung D sub 10, so that is 0.149. So, 0.25 divided by 0.149. So, that is 1.68
So, yan yung sagot natin for uniformity coefficient. So, again, ito, sa ano natin? Ano ba yun? Ayan. Again, dito sa may, ano natin, D sub 10. Ayan. So, ang paghahanapan nyo din, yung 10% dito sa may percent finer. Sa percent finer kayo maghahanap. Huwag dito sa sheave number. So, may tendency kasi na pag sa sheave number kayo naghanap, kunyari ito, 10%, at pag nakagkamalan yung 10% to yung sheave number, hindi ito. Sheave number yan. So, yung D sub 10 is dito, yung pang 10% dito sa percent finer, and dito sa may, yung D sub 60 yung pang 60% yon. Hindi dito sa may, wag dito, mamamali na tayo dito. Pag dito kayo naghanap, so mamamali na kayo dito. So, ang pagkahanapan ng mga D sub 10 tapos D sub 60 is dito sa may percent finer, so dito. So, yun yung mga sagot natin for this problem. Here's the problem. Let's read first. A soil has the following particle size distribution. Gravel is equal to 20%, sand is equal to 10%, silt is equal to 30%, and clay is equal to 40%. So, dito, classify the soil according to USDA Textural Classification System. So, USDA or the US Department of Agriculture. Ayan, so dito sa figure natin, ito yung triangle. Yan, so dito ay binubuo siya ng sand, silt, and clay. So, dito para makuha natin yung percent ng mga sand, clay, and silt natin. So, ang gagawin natin is, kunin muna natin yung modified percent ng sand, silt, at clay natin. So, and then, tsaka natin siya i-plot dito sa triangle natin. So, kung saan sila mag-intersect na tatlo doon. So, modified percent of sand. So, yun yung una. Is equal to, so yung percent ng sand natin, divide natin siya sa 100 minus yung percent ng gravel. Ayan. So, compute natin. So, dito, 10%. And so, ano lang natin? Ano natin? Content. So, yan. Percent ng sand divided by percent ng gravel. Ayan. So, para magkasya. So, pagkasyahin na lang natin. So, dito is 10% divided by 100 minus 20. Ayan. So, compute natin. So, that is 12.5% yung modified percent ng sand natin. Next is yung silt natin. So, yung silt, so palitan natin ang kulay. So, modified percent ng silt natin. So, ganun ulit. Percent ng silt divided by 100. 100% minus percent ng gravel. So, palitan na lang natin yung sa taas. So, 30. So, 100 minus 20. So, that is 37.5. Ayan, 37.5%. And yung next natin is yung clay. So, kunin natin yung modified percent ng clay. So, yan. So, that is 40%. So, yung percent ng clay, divide ulit natin sa 100 minus percent ng gravel. Ayan. That is 50%. So, yan yung modified percent ng clay natin. Ayan. So, nakuha na natin yung mga modified. So, dito sa next picture natin. So, ito yung mga ano natin. Ayan yung gravel, sand, ito yung silt. Ayan. And then, ito yung clay natin. So, yan, different. Alam mo, yung gravel, yan yung mga crushed stone natin. Ayan, yung hanggang sa papino ng papino. Ayan, so, i-graph natin itong mga nakuha natin. So, una is yung sand. So, yung sand, modified percent ng sand is 12.5%. So, sa pag-graph is, sundan nyo lang yung kung paano arrange yung number per dito sa sand and sa silt and clay. So, dito sa sand, naka-slant siya. Mga nasa 45 degrees, ganun. So, dito, 12.5%. So, dito ba siya banda?
12.5. Ayan, pag ganun, pataas. So, hanggang doon sa ano, kung saan sila mag-intersect na tatlo, yun yung soil natin. So, next is yung silt. So, yung silt natin is 37.5. So, dito siya banda. Ayan yung silt natin. So, pag ganito yung orientation niya, so, ganyan din yung ano natin. So, 37.5. Ganyan din yung pagplot natin kung paano yung orientation ng numbers niya. Ayan, 37.5. Ayan, so advisable dito, gamit na lang kayo ng ruler, ganun, para straight yung ano natin, mga lines. Ayan. So, ano lang natin. So, dito, 37.5. Pag ganito siya. Ganyan. Ganyan. And next, yung clay natin. So, yung modified percent ng clay natin is 50%. Ayan. So, 50%. So, dito siya. Yan, dito. Dito siya banda. So, pag ganyan, pag ganito. Ayan. So, dito sila nag-intersect na tatlo dito sa, ano natin, so dito. So, dito sa clay. Ayan. So, dyan sila, yan yung intersection nila. So, therefore, yung soil natin is clay. Ayan. Ayan. So, our soil is classified as clay. Ayan. So, lagay natin. Therefore, soil is clay. Ayan. So, pinakita naman na natin yung kung anong itsura ng clay natin. Ayan. So, yan yung sagot natin for this problem. So, yan using USDA. So, ganyan yung pag-classify ng soil using USDA. Ayan. So, dito next slide tayo. So, ito naman yung problem natin. Classify the following soils by the AASHTO classification system. So, dito naman, i-classify natin yung mga soil natin using the AASHTO classification system. So, dito, sa right side natin. So, ito yung gagamitin natin ng pag-classify ng soil natin. So, we have, ito, yung soil A, B, and C. So, dito una, yung soil A natin. So, i-classify natin to using itong AASHTO classification system. Ayan. So, dito binigay yung mga sheave natin. So, 10, 40, 200. Tapos, liquid limit and plasticity index natin. So, yan yung mga gagamitin nating parameters. So, dito, start tayo. So, dito sa general classification, granular materials siya kapag 35% or less of total sample passing number 200. Ayan. And then, dito naman sa isa, silt and clay materials naman siya kapag more than 35% of total sample passing number 200. Sheave, ayan, so yung tumagos sa number 200, ayan. So dito sa soil A is 20%. So 20% is less than 35%. So yung 35%, yun yung baseline natin. So i-check lang natin dito, and dito sa kabila is X na. So dito na-meet niya yung sa taas. So less than 35% yung 20. So dito pwede siyang A1, A3, and A2. Ayan, so dito, ito yung mga kailangan ma-meet. So dito yung number 10, 40, and 200 sheave. Ayan. So, ito yung mga kailangan ma-meet. So, dito sa A1A, ayan, sa number 10 sheave. So, tingin tayo dito, 83. So, 83, so yung dito sa A1A, 50% yung maximum. Yun yung pinakamataas. So, therefore, yung 83, hindi niya na meet. So, X na yan. So, 50% yung maximum. So, 83 is not dito. So, X yan. Dito naman sa 40, 48. So, 48, yung sa 40, sheave natin. And then dito, sa ano natin is 30 yung maximum. Yun na yung pinakamataas. So, X yan. So, hindi niya na meet. So, X natin to. And then next is, sa number 200 is 15 yung maximum. Yung sa 200 sheave natin is 20. So, therefore, X na yan. So, ito, yung A1A, eliminated na yan. So, next tayo sa A1B naman. Sa A1B, wala na siya sa 10, wala na. Wala na yon. Nag-retain na lahat doon. So, dito tayo next tayo sa number 40 and 200. Ayan. So, dito is 50 yung maximum. So, sa 48 is pasok pa siya.
So, hindi pa siya lumagpas. So, 50 yung maximum pasok. Ayan, check natin. And then, sa 200, 25 yung maximum, tapos 20 yung sa 200 natin. So, check yan. So, na-meet niya. Ayan, and dito naman sa A3, so, A3, yung 40 sheave, 51 yung minimum. Ayan, so, 51, 48 dito. So, minimum, ito na yung pinakamababa. 51 yung pinakamababa natin. So, therefore, yung 48, hindi siya pasok dito. Ayan, so, X na to, kasi 48 dito. 51 yung pinakamababa. So, therefore, X na yan. So, A3, sa number 40. And then next, sa number 220, sa number 200. So, dito, 10% yung maximum. So, X na yan. So, hindi niya na-meet. So, dito naman sa A24, A25, A26, and A27. So, dito, yung number 200, sheave na lang yung dito. So, dito, pasok pa naman sila. Pero, yung mas marami na na-meet is yung A1B. So, dito, isa lang yung na-meet niya. Dito sa A2 natin. So, yung number 200 sheave lang. Yung number 1040, wala nang nag-pass doon. Nag-pass through. Wala nang tumagos. Nag-retain na lahat. Dito. Kahit na-meet dito, yung sa A2 natin, pero yung A1B, mas marami siyang na-meet na mga requirements natin. So, yung number 40 and number 200 sheave natin. So, na-meet niya yung dalawa. So, therefore, yung soil natin is A1B. Ayan. So, yung soil A natin is A1B. So, therefore, soil A is A1B. And then, ilagay natin yung group index natin. So, yan yung sa dulo. So, ayan. Take note natin, from A1A hanggang sa A25, yung group index natin dyan is equal to 0. Ayan, 0. So, therefore, yung group index ng A1B is 0. Ayan. So, yan yung sagot natin. So, soil A is A1B subgrade 0. Ayan. So, yan yung sagot natin for soil A. Ayan. So, next tayo naman dito, soil B. Ayan. Dito sa soil B naman, again, punta ulit tayo sa number 200 sheave. Ayan. So, tingin tayo dito. So, yung baseline natin ulit is 35%. So, yung 85% passing dito sa soil B, sa soil B is more than 35%. So, dito tayo, check natin. And then, dito X na siya kasi hindi naman less than. So, 85 is more than 35%. So, yan. So, pwede siya sa A4, A5, A6, and A7. So, dito, wala nang number 10 natin. So, nag-retain na halos lahat. So, wala nang tumagos doon sa... So, dito sa number 200 sheave, so 85. So, 36 yung minimum, yung pinakamababa. So, dito, pasok silang lahat. So, i-check natin. So, i-check natin. Ayan. So, check natin lahat. Yan. So, pasok sila. And next, so, dito na lang magkakatalo. Dito sa liquid limit and plasticity index. So, tingin tayo sa soil bay, yung liquid limit niya is 70. So, 70. So, dito sa A4, 40 yung maximum. Or, ito na yung pinakamataas. So, therefore, ito, yung 70, hindi napasok dito sa 40 maximum. Kaya, X na yan. Dito naman, sa A5, 41 yung minimum. Yan yung pinakamababa. Yung 70, pasok pa siya dito. Ayan, check natin. And next, yung A6. So, dito 40 yung maximum. Yan yung pinakamataas. 70 yung liquid limit natin dito. Therefore, X na yan. Dito sa A7, ayan, again, 41 yung minimum. So, yung 70, pasok pa siya dyan. So, next tayo. Plasticity index. So, dito 32. Yung sa A4, 10% yung maximum. So, yun yung pinakamataas. Therefore, yung 32, hindi na siya pasok dito. Ayan, kaya X. Ayan, next one is A5. Ayan, again, 10 yung maximum, 32 yung plasticity index, kaya X. Dito naman sa A6, 11 yung minimum. Ayan, yun yung pinakamababa, kaya pasok pa yung 32. So, sa A6 and A7, pasok sila. So, dito, yung pinakamarami, and na-meet niya yung mga requirements. So, yung A4 hindi, A5, so may isa na hindi na-meet. So, hindi yan. Ayan. And then, yung A6, may isa din na hindi na-meet. Yung na-meet niya lahat, yung mga requirements is yung A7. Pero, pipili tayo ng A7-5 or A7-6. So, dito, tingin tayo dito. Kailangan yung makuha natin na plasticity, yung plasticity index, kailangan yung liquid limit minus 30. Dito ay less than or equal. And then, dito naman, yung plasticity index natin ay kailangan greater than to liquid limit minus 30. So, kunin muna natin yung liquid limit minus 30. And then, i-compare natin. So, ito, 32, yung plasticity index, yung liquid limit natin,
minus 30. So, yung liquid limit natin dito is 70. So, 70 minus 30, ito ay 40. Ayan. So, 32 is less than 40. Ayan. So, less than 40. Therefore, yung soil natin, ayan, 40 yung nakuha natin. So, therefore, yung nakuha natin is, ito yung na-meet niya. So, A75 and then A76 ay hindi. Kasi nga greater than. So, ito. Ayan. So, therefore, yung soil B natin ay A75. Ayan. And then, ilagay natin yung group index natin. So, from A4, A5, A6, A7, so yung gagamitin natin na group index is yung buo na formula ng group index. So, dito, ito yung buo na group index natin na formula. So, yung F200 minus 35, ayan, yan yung gagamitin natin. So, A7, so dito kunin muna natin F200, so dito na lang. So, yung F200 din yung percentage ng passing through number 200 sheave. So, yan yung 85. Ayan. So, dito. That is 85 minus 35 times 0.2 plus 0.005 times yung liquid limit natin na 70. Ayan. Minus natin 40. And then, plus 0.01 times 85 minus 15. Tapos yung plasticity index natin, which is 32, minus 10. Ayan. So, compute natin yung group index natin is, compute natin, so this is nasa 32.9. Ayan, so i-round up natin so magiging 33. Ayan, so yun yung group index natin. So 33, whole number yung kukunin natin. Ayan, so yung soil B natin is A75 grade 33. Ayan, so yan yung soil natin. So ganon. And dito, yung A26 and A27, so yung partial group index. Ayan. So, for ito, ayan. So, for A26 and A27. So, yan yung gagamitin natin na pagkuha ng group index. So, yan yung partial group index para dito sa dalawa. So, partial group index for A26 and A27. So, this, i-take note nyo na lang. So, GI is equal to 0.01 times F200 minus 15 times plasticity index minus 10. Ayan. So, yan yung gagamitin natin na group index sa dalawa. And, kapag naman yung nakuha nyo na result, if results of group index ay negative, is negative, so take it as 0. Ayan. So, for example, ayan, take it as 0. So, for example, ito, yung nakuha nyo na group index dito is negative 32.9. So, dito, ang gagawin nyo dyan, magiging 0 na yan. Yan yung group index. So, ganun. So, i-take note nyo na lang yun. So, ganyan yung sa soil B natin. So, next tayo is itong soil C. Ayan. So, dito naman sa soil C, ayan, again, punta ulit tayo sa number 200 sheave natin. Yung nag-pass doon is 6. So, 6 is less than 35%. Therefore, dito siya sa granular. And then, dito, X na sa silt and clay materials. So, dito, sa A1, A2, and then A3. So, dito, punta tayo sa sheave number 10. So, 48. Dito, 50 yung maximum sa A1A. So, therefore, pasok siya dyan. Sa 40, 28, 30 yung maximum. Pasok siya. And then, 6. Tapos, dito, 15 yung maximum. Pasok siya. Ayan, sa A1B. So, ano lang natin. Pero dito, pasok na kasi sa A1A. So, nakamit niya na lahat. So, dito, 6. So, dito, paramihan na lang ng mamimit na requirements. So, sa A3, 51. So, 28 yung minimum. So, hindi na X na yan. So, dito,
So, i-check lang natin. So, pasok pa siya dito. Ayan. So, dito, since yung A1A, yun yung pinakamarami, yun yung na-meet niya lahat. So, therefore, yung soil natin is A1A. Ayan. So, paramihan ng na-meet na requirements. So, soil C is A1A. Ayan. And then, yung group index niya, again, that is 0. Ayan. So, yan yung sagot natin for soil C. Ayan. So, yan yung mga sagot natin for this problem. Ayan. So, I hope na nakatulong itong video na to.